ngayon, pag-uusapan natin yung do's and don'ts sa pag-aalaga ng rabbit. So, marami kasi akong napapansin na nagtatanong kung mga bago sila nagtatanong kung ano daw yung do's and don'ts sa pag-aalaga ng rabbit. So, karamihan kasi sa atin, di ba, dapat research muna bago alaga ng rabbit. Pero may mga pagkakataon kasi na, di ba, hindi natin ina-expect, may nakita tayong rabbit, maganda, napabili na tayo, o kaya may nagbigay, ganyan. So, wala tayong wala tayong idea na magkakaroon tayo ng rabbit, so hindi tayo nakapag-research muna. Mas maganda kung hindi ka pa nakakakuha ng rabbit, wala ka pang rabbit. Bago ka mag-start mag-alaga ng rabbit, mag-research ka muna. I-research mo muna yung rabbit para malaman mo kung pwede ba yun sa'yo, kung kaya mo ba mag-alaga ng rabbit. Kasi sa pag-aalaga ng rabbit, malaking responsibilidad din kasi, syempre, responsibilidad natin yung mga buhay nila. So guys, ano po ba yung do's and don'ts sa pag-aalaga ng rabbit? Una, kung bago ka pa lang mag-aalaga ng rabbit, bago ka pa lang bago ka pa lang magkakaroon ng bunny, as much as possible, kung kukuha ka or bibili ka or kung ano man, kung mag-a-adapt ka, dapat yung kukunin mong rabbit 2 months old. Bakit? So, bakit kailangan 2 months old? Kasi, hindi mo pwedeng kunin yung rabbit ng baby pa. 1 month old, karamihan ngayon, ang daming binibenta, baby pa lang nagbebenta na ng rabbit. So, kala mo cute kasi syempre wala kang idea sa pag-aalaga ng rabbit. Basta may makita kang rabbit maliit, cute, 'di ba? Mas cute kasi ang rabbit kapag mas cute sila kapag baby, 'di ba? And so pag may nakita tayong rabbit, automatic napapabili na tayo. Then, minsan sasabihin sa atin more than 1 month na pero hindi naman. Ayan. So, makikita natin, baby pa yung rabbit. So, bakit negative bumili ng baby rabbit? Or, below 2 months old na rabbit? Kasi po, ang baby rabbit, kailangan pa niya ng assistance ng mother daw, ng mama niya. So, kailangan niya pa ng milk. Inaalalayan pa lang siya. Bago pa lang siya, kumbaga, bago pa lang siya tutungtong sa totoong buhay. Pero, binibenta na. Yun kasi yung totoong nangyayari. Karamihan ngayon, maraming nagbebenta ng mga baby bunnies na gusto nilang kumita agad ba. Pero ikaw, as a keeper, so dapat responsibilidad mo din bilang ikaw yung bibili. Kaya mas maganda talaga na nagre-research ka. Alam mo kung ano yung tama. Alam mo kung dapat mo bang bilhin yung rabbit. Kasi basta 2 months old, okay, safe na pong bilhin yung bunnies. Nakain na siya. Okay na siya kahit wala ang mama niya. Ayan. So, una guys, pag-usapan natin sa do's and don'ts. Una, do feed your rabbit a proper diet. Ayan. So guys, proper diet, ano ba yung tamang pagpapakain sa alaga nating rabbit? Ng fruits and vegetables, remind ko lang guys, ito ay hindi applicable sa mga baby bunnies. So, paano po ba malalaman kung baby pa ang bunny nyo? So, not literally baby, pero kapag ang bunny nyo ay hindi pa tumutungtong ng 5 months old, bawal nyo pa siyang pakainin ng prutas at saka vegetables. Okay? Number 2 guys, unlimited water. Unlimited at malinis na tubig kailangan ng ating mga kuneho. Next po, yung don'ts naman natin sa pagpapakain ng kuneho. So guys, unang don't. Don't give them human food. Okay? Marami kasi ang natutuwa or marami akong napapansin, meron sa Facebook or YouTube, then merong ibang tao akong may nababanggit sa akin na nagpapakain ng pagkain ng tao sa rabbit. Guys, mali yun ha. So, ang rabbit po, they are herbivores. Ayan. Hindi dapat natin sila pinapakain ng mga pagkain ng tao. Hindi naman sila tao, guys. Hindi naman sila tao. Rabbit sila. So, bakit hindi sila pwedeng pakainin ng pagkain ng tao? Una, sa hindi sila tao, pwede silang pwede silang ma-obese. Or pwede silang tumaba ng tumaba, mag-gain sila ng weight. Yan. So guys, hindi kasi nila yun pagkain. Pwedeng magkaroon ng problema yung tiyan nila, lalong-lalo na yung kanilang
Yung tiyan kasi ng rabbit, iba naman sa tiyan ng tao. So, wag natin silang pakainin ng pagkain ng rabbit. Pagkain ng tao kasi hindi naman sila tao, guys. Okay. So, number 2, guys, don't feed them chocolates. Chocolates. Okay? Bakit? Poisonous po yun. At saka, gaya nga ng sabi ko, diba, hindi naman yung, pagkain na rin yan ng tao. Pagkain na rin yun, guys, ng tao, diba? Yan. So, wag na lang po natin silang pakainin ng chocolate. Okay? Pangatlong don't, wag pakainin ng repolyo. Okay? Isa pa rin yun. Poisonous din yun, guys. Poisonous. Okay. Pang-apat, wag mo silang bibigyan ng mga prutas o gulay na, anong tawag doon? Yung kagaya, guys, ng patatas, carrots. Yan, yung, okay. So, syempre, magdi-decide kayo sa pag-aalaga ng rabbit. Dapat ba sa loob ng bahay ko siya ilalagay or sa labas? Nasa inyo naman yun, guys, eh. Choice nyo po yun kung ano po ang gusto nyo. So, unahin nating piliin yung sa labas. In case lang na, syempre, walang space sa loob. Halimbawa, walang space sa loob. Naisipan nyo na sa labas nyo gagawa ng bahay yung ating rabbit. So, number 1 na don't. Don't, okay? Huwag nyo pong ilalagay yung kulungan ng rabbit sa tapat ng araw. Sa mismong tapat ng araw. Bakit? Pwede po siyang ma-heat stroke. Mamatay agad ang rabbit. So, pangalawa, ito yung unang fault ko nung nag-alaga ako ng rabbit. Kauna-unahan ko tong pag-aalaga ng rabbit. So, ang ginawa namin, meron kaming, sa labas ng bahay namin, nilagyan lang namin ng bakod yung area, basta sa may labas ng bahay namin, may area ako doon na nilagyan lang ng bakod. So, medyo mataas naman yung bakod yan. Bakod lang. Tapos may maliit lang na parang kulungan sa loob. Ganun. So, guys, huwag niyo akong gayahin. Bakit? Especially kung yung bakod na ginawa niyo ay hindi naman ganun katibay. Kasi nga, dahil sila ay prey animals, malapitin sila sa predators. So, possible, pusa, aso, snakes, or kung ano man na pwedeng makamatay sa kanila. So, isa pa, ang rabbit kasi madali silang ma-stress, madali silang matakot. So, kapag possible, lalo na yung mga rabbit na hindi sanay sa mga ganong exposure, possible kapag may nakita lang sila na, halimbawa, aso, binatok-batok sila, inaway sila, pwede siyang, kumbaga parang sa atin, pwede silang nervyusin hanggang sa ikamatay nila. Ganun yun, guys. Dapat, kung gagawa tayo ng kulungan ng rabbit, yung space ng rabbit, yan, ay enough para makakilos, makatayo, makatalon-talon ang ating rabbit. Yan. Kasi, kapag hindi sila nagkikikilos, kasi kung maliit yung space nila, hindi makakapagkilos-kilos, hindi sila makakapag-exercise, maaari silang maubis, and maaari din silang ma-stress. Yan. So guys, paano naman kung nakapag-decide kayo na alagaan yung rabbit sa loob ng bahay? Dapat meron tayong bahay niya na mapagtataguan niya. Kasi kung napapansin nyo, siguro yung iba sa inyo, siguro, kasi kung napapansin nyo, siguro yung iba sa inyo may alagang rabbit na sa loob lang ng bahay. So kung napapansin nyo, madalas siya pumupunta sa ilalim ng kama o kaya nagtatago. Yan, kasi ang rabbit gusto nila, meron silang sariling lugar na pwede nilang pagtaguan. So yun, dapat magpo-provide tayo ng space nila para in case na meron silang gusto nilang magtago, gusto nilang magsarili, yun. So makakapagsarili sila, guys. Ayan. Dapat natin silang ginugroom. Twice a week, pwede. Especially kung yung ating mga alagang rabbit ay mabalahibo. Kagaya ng mga lionheads, yan. Suklayin lang natin sila para matanggal yung buhol-buhol. Ayan, hindi pa nga siya nagsusuklay this week eh. Ayan. So, ang pangalan niya ay si Chino. Say hi to them, Chino.
So guys, kung gusto nyo mapaami yung ating mga alagang kuneho, tips ko lang, no, huwag nyo silang gugulatin. Oh. Kasi di ba kagustuhan natin na, kasi unlike sa pusa o kaya sa dog, kung yung rabbit hindi siya sanay na nilalambing, mahirap siyang amuhin. Hindi siya yung tipong madaling mapalapit sa'yo. Dapat guys, bago nyo kargahin or buhatin yung alaga nyong kuneho, make sure na ipet nyo muna siya. Kasi gusto nila talaga yung hinawakan sila sa ulo nila, ganyan-ganyan. Lambing-lambingin nyo muna, utu-utuin nyo muna. Kasi kapag biniglan nyo siyang karga, possible magwala, makaramot pa kayo, makagat pa kayo. Kasi syempre nagugulat sila o kaya ayaw nila. So, utu-utuin muna natin guys. Utu-utuin nyo lang. Huwag kayo guys gagamit ng cat litter sa banihan, tsaka yung newspaper bilang beddings. Bakit? Di naman yun pwede sa kanila. Yung cat litter, pwede nilang masinghot, pwede nilang makain, pumunta sa stomach, magka-problema. Then yung newspaper guys, oo, nakakain nila yun, papel yun guys. May ink. Yun yung problema natin. Yung ink nun, poisonous po yun sa tiyan mo. Another thing, huwag nyo guys hayaang mag-isa ang ating alagang kuneho. Bakit? Puro bakit? Yan. So, huwag niyong hayaan na mag-isa ang ating alagang kuneho. Kasi guys, they easily get bored. Especially kung isa lang ang alaga niyong kuneho, guys. Especially kung isa lang yung alaga niyong kuneho. Madali silang ma-bored. So, very sociable kasi ang rabbit. So, gusto nila yung tipong nakikipag, jamming-jamming sa kanila. Nararamdaman nilang love sila. Nalulungkot kasi sila, guys. Ayan. So, lalo na kung ang rabbit nyo iisa lang, wala siyang kasama, so, mas maganda may time kayo para sa kanya. So, thank you guys for watching. Sana ay makatulong and